for today's mini vlog. Samahan niyo ulit ako ngayong araw. I am totally late nang nagising for today's video. Mima, kaloka, talagang napuyat ako kagabi. Nakilamay kasi ako doon sa may patay. Diyos me, umuwi na ako ng mga 5 a.m. Tapos pagdating ko dito sa bahay ng 5 a.m, sus ko po, hindi naman ako makatulog. Yung tulog ko yata nakuha ko ng mga 6:30 in the morning la talaga, literal maliwanag na. Ngayon ko lang kasi na-experience yung ganun mga mima, yung makikilamay tas uuwi ng alas 5 ng madaling araw. Kahirap palang kunin yung tulog pagka ganun ano. Pero kapag sa inuman naman inabot ng ganong oras mga mima, abay kainaman ano, okay, sarap ng tulog. Charis! Nice! Tignan nyo nga mga mima at nakatulala mode pa rin ako. 10:30 na rin kasi ako nagising yan mga mima. At syempre, ligo time na rin ng Bebo at ng Kuya Sander. Ayan, sasaglit ulit silang maligo sa ulan kahit ang paambon-ambon lang yung patak ng ulan. At saka parang nabuburyong kasi si Bebo sa loob ng bahay mga mima. Syempre, hindi makalabas dahil nga umuulan. Kaya yan, para naman magkaroon siya ng outdoor activity, pinaligo ko na rin sa ulan. Tignan nyo nga at dala-dala niya na naman ang kanyang paboritong trolley na hinihila-hila. Taglit ko lang din naman sila paliliguin dyan mga mima. Paglalaruin ko lang din talaga. Tapos maya-maya babanlawan na rin ang kanilang jare. Si Kuya Sander mga mima, bad trip yan. Paano kanina ba'y nagpapaalam ba namang maligo sa ilog? Ayan, naiinis. Paano hindi ko ba naman pinayagan? Abay pagkalaki-laki ng ilog ngayon mga mima, tapos magpapaalam siyang maligo sa ulan dahil lang inaya siya ng mga bata doon sa labas. Ay nako, very wrong ka dyan Kuya Sander. Kaya ayan, talagang pinagalitan ko talaga siya mga mima bells. And then, akala niya siguro makakalusot siya. Kaya ang sabi niya, sige garod mami, sa ulan na lang ako maliligo. Eh di kako naman, para naman hindi tuluyang mabad trip sa akin. Di sige kako, maligo ka pero isama mo yung kapatid mo doon lang kayo sa may labas ng bahay. Kasi bad time na rin naman nila mga mima at 10:30 nga ng umaga yan. Kaso lalo siyang na bad trip kasi sabi ko kasama niya yung kapatid niya na maliligo sa ulan. Akala niya naman hindi ko kabisado yung nasa isip niya na kunwari maliligo sa ulan pero ang totoo tatakas pupunta ng ilog. Hay naku Kuya Sander, tingin mo palang kabisado na kita. Kaya hayan mga mima, wala talaga siya sa mood sa kapatid niya kaya tinititigan niya lang talaga. Nung tanghali naman mga mima, after namin mag-lunch, nagluto si Pepsi niya ng munggo. Hindi ko na lang din na video mga mima kasi doon siya sa labas nagluto. And then, bibigyan ko na rin tuloy si mother ng kanyang ulam na munggo kahit hindi Friday. At saka ihatid ko na rin yung kanyang order sa akin na Reju and then the soap, the Kojic soap. Urgent yan mga mima kahit maulan kasi wala na siyang gagamitin na kanyang pampabeauty kaya kailangan nating i-deliver. Kasama ko din pala niya si Kuya Sander mga mima. Hinihintay ko nga siya niyan kasi si mother nagpabili ng kanyang Yossi Kadiri. So ayun, pinabili ko muna siya. Charis lang mother. Dahil nga pupunta na kami sa Kadila at wala na nga daw siyang Yossi, ayun, nagpabili muna siya sa amin. And habang waiting ako dito kay Kuya Sander na dumating, galing bumili ng Yossi, ayan, nagpahid-pahid muna ako ng aking best friend na si Katinku. 3 hours pa lang kasi ang tulog ko niyan mga mima bells. Ewan ko ba, hindi rin naman kasi ako makatulog. Kaya ayan, medyo hilo-hilo ang aking pakiramdam. Kaya nga sabi ko, baka mamayang hapon mas malakas na naman ang ulan. Hihatid ko na tong order ni mother para naman pagkatapos ko tong hihatid, di makakatulog naman ako. After kong mag-angot-angot ng Katinku dyan mga mima, ibinulsa ko na rin siya kasi narinig ko na si Kuya Sander na tinatawag niya na ako sa labas. At ayan, papunta na kami sa bahay nila mother para mag-deliver. Sumama na sa akin si Kuya Sander at isa na ring buryong sa loob ng bahay. Actually, dapat mamayang hapon ko pa nga sana i-deliver yan at ako'y matutulog muna. Pero itong si Kuya Sander, sus ko po, inip na inip talaga sa bahay. Minsan ko lang nabanggit sa kanya na maghahatid kami ng ganyan kila mother. Maya na ako sinasabi na tara na daw, tara na daw. Di ka ako, sige na nga, tara na, para naman ka ako kahit papaano makalabas ka din. At saka para na rin mamayang hapon wala na akong iintindihin, di ba? Makakatulog na ako ng diretso. Pinatira lang din namin ng very light yung ulan bago kami gumora doon kila mother kasi medyo maputik doon papunta sa kanila. And dito na nga yung part mga mima na sinasabi ko maputik yung papunta kila mother. Kaya nga sinasabi ko din dyan kay Kuya Sander, dahan-dahan siyang maglakad nung ay may pagles, salot. Oh no! Itong medyong matubig na to mga mima, bandang Kawayan naman yan, no? Jiba, medyo baha-baha rin. Pero buti na rin mga mima, ganyan lang yung tubig dito kasi talagang kapag malakas ang ulan, talagang baha dyan. As in, itong nilalakaran ko na yun, umaabot yan hanggang tuhod. Kaya nga thank you Lord pa rin kasi ganitong ulan lang yung naranasan namin dito sa aming lugar. Kasi alam nyo mga mima, pag talagang sobrang lakas ng ulan, kahit yung bahay nila mother, pinapasok talaga ng tubig yun. Nasubukan ko nang maglimas-limas ng tubig baha doon. And then, nandito na rin kami sa bahay nila mother at ayan nga, inaabot ko na ang kanyang order. Nakikitut pa nga siya sa akin mga mima bells. Hindi niya man lang daw naramdaman na nandyan na pala ako. Kaloka naman to si mother.
At dahil nandito na lang din kami sa bahay nila mother, itong si Kuya Sander, ayan, nag-aya na doon sa may dike, tignan daw namin kung gaano kalawak ang ilog. Eh di sabi ko naman for the go. O ayan, nagpunta na kami dito sa aming likod bahay. Meron din kasi kami ditong maliit na daanan papunta doon sa may dike. Ayan nga't nahihirapan si Kuya Sander na buksan yung gate. Nagsamok gamit to yung mga Mima Bells, kabut-butang baka dangay ulag sa loors. Kung mabuksan niya naman yung gate mga Mima Bells, dito naman siya sa payong nag-struggle, hindi niya maipasok palabas, kaloka. Aakyat lang naman kami dito sa aming mahiwagang hagdanan and voila, andito na kami sa DK at ayan na yung ilog mga Mima Bells. Sabi agad ng Kuya Sander, tignan mo mami oh, hindi naman pala ganun kalalim tas hindi mo ko pinapayagang maligo sa ilog. Iba talaga ang tapang nitong si Kuya Sander pagdating sa ilog, buka ka talagang ilog, iso nga nakangingisit ka. So dyan mga Mima, medyo mababa na rin yung level ng tubig compare nung umaga kasi kaninang umaga may nag-video dyan at talagang malaki ang ilog. Dati mga Mima Bells, nung hindi pa nagagawa itong DK, yung tulay ang aming tukatan kung halimbawa ba na mataas na ba talagang ilog. Nung wala pa tong DK, kapag ganyan na yung level ng tubig, mataas na yan mga Mima. So ngayong meron ng DK mga Mima, hindi na masyadong nakakakaba kapag ganyan na ang level ng tubig sa tulay. Naalala ko na naman tuloy mga Mima nung mga panahong inaabot pa ng tubig baha yung bahay ni Mother. Pakataas ng tubig nun mga Mima sa likod ng bahay ni Mother. Tapos meron din kaming alagang baboy. Isang piraso lang naman yun mga Mima. Nung mga panahon na yun, hindi namin alam kung saan namin siya ilalagay. Kasi nga, di ba, baha di ba ka naman malunod dun sa kanyang kulungan. So naisip namin ni Mother na ipasok na lang sa loob ng bahay tapos ikulong na lang siya dun sa may CR kasi di ba dalawa na may CR namin. Isang shower room at saka isang CR talaga yung kabeta ganun. Tapos nasaktuan pa mga Mima, dadalawa lang kami ni Mother dun sa bahay. Di yung alagang baboy namin nun, pinagtulungan namin ni Mother na buhatin. Syempre careful din kami. Tapos di kinulong namin dun sa may CR, di ba? Tapos kami naman ni Mother, nagpunta na kami sa mga kwarto namin. Abat kaloka, maya-maya yung baboy na alaga namin. Sus ko po, nandun na rin sa loob ng kwarto namin. Wow. Sabi ni Mother nun, bakit ba parang may nag-oink-oink-oink sa gilid ng kama ko? Ayun, pagtingin niya sa gilid, nandun pala yung alaga namin baboy mga Mima, nakahiga sa tabi. Nakawala pala sa CR mga Mima, paano ang nilagay lang naming harang doon is parang table lang. Di tinawag ako ni Mother, pinipilit namin papuntahin doon sa may CR, ayaw niya, syempre mga Mima, baboy yun, ang bigat-bigat nun. Tulak lang naman ang kayang gawin namin sa kanya mga Mima, hindi naman namin mabuhat. Kaya ayun, si Mama na lang ang sumuko, sabi niya, hayaan mo na nga mag-tour dito sa loob ng bahay at umuulan naman. Wow. And then, yung history ng baboy na yun mga Mima, kinati din namin siya nung Christmas hanggang New Year, pinahanda namin. So, dyan pala mga Mima, inaya ko na rin ng Kuya Sander na umuwi at sus ko po, nakita niya naman ang ilog, siguro masaya na siya. Makakatulog naman na siguro to nung mahimbing. Charis! And then, for merienda mga Mima, bago ako magnap nung hapon, nag-request ako kay Pepsi, sabi ko baka pwedeng magluto ka ng arroz caldo. At dahil sabi ko nga naman sa inyo, masipag magluto si Pepsi, ayan, wish granted na naman tayo. So, pang merienda na to ng family talaga mga Mima, kasi marami na to. Thank you Pepsi sa masarap na merienda. And then, this is my bowl of lugaw mga Mima Bells with matching fried garlic and isang sili. Ang solid nito mga Mima Bells, natumpak ni Pepsi ang lasa ng lugaw. And then syempre nasa tabi ko lang ang aking mga pampalasa para naman pag nabitin ako dyan sa nilagay ko, Jiva, dagdagan na lang ulit natin. So dyan pala nga mga Mima, medyo nauna na ng kain si Kuya Sander at saka si Pepsi. Si Bebo naman sinusubo-subuan ng kanyang daddy. Itaon nyo mo, sus ko po, bising-basic ka ka-cellphone, naglayang nag-scroll na. Alam nyo mga Mima, masarap mag-food trip no, lalo na kung meron kayong masipag na kabahay na magluto. Sa bagay mga Mima, ako din naman masipag ako magluluto. Pero syempre kapag nandyan si Pepsi, aba hindi ako masipag. Ganun talaga mga Mima, nandyan siya, mahinang nilalang na naman ang peg natin ngayon. Yes! Nga pala mga Mima, naalala nyo ba yung last time na in-unbox ko na tumbler? So ayan na nga siya mga Mima. Napakasulit ng bili ko dito mga Mima Bells kasi nga sinubukan ko siya kung tatagal ba yung yelo dito. So pagka-unbox ko, hinugasan ko kaagad and then nilagyan ko siya ng yelo. And then ayan mga Mima, one day na mahigit pero ang yelo, sus ko po, punong-puno pa rin sa loob. So ayan, bibili pa talaga ako ng isa para sa akin naman, yung mas malaki naman dyan mga Mima Bells kasi nga kay Kuya Sander yan para sa school niya. Kung gusto nyo din mga Mima, ilalagay ko sa comment section ng link. So that's it Mima for my mini vlog. Thank you for watching. Bye-bye!